tropa, nakikita nyo nga yung printer natin na Epson 5290. Kanina kasi nagprint ako, ganito yung output niya. At eto, kapag na-experience nyo yung ganitong kulay, maaaring yung magenta ay barado at yung cyan. Pero nakikita nyo, medyo may pagka-reddish siya or pinkish. Pagka ganyan, possible dyan barado yung kanyang cyan. Kaya titignan ninyo yung kanyang pinaka-damper kung meron pang laman. Yung iba mga tropa ang ginagawa kapag ganito yung nangyayari sa kanilang mga printer, nag-head clean lang sila. Kumbaga, hindi nila pinipinpoint yung pinaka-problem nung inyong printer. Kagaya neto, nung nag-head clean ako, nakita ko walang lumalabas na cyan. So, nangyayari yung mga ganitong bagay kapag hindi kayo nagpiprint everyday or kahit na sabihin na natin, lagi kayo nagpiprint everyday pero hindi nyo nagagamit yung cyan na kulay. Kahit na dye ink yung gamit ninyo, kailangan at least a month or at least every 2 weeks, mapiprint nyo yung lahat ng kulay. Ano ba yung lahat ng kulay? Yung black, cyan, magenta, and yellow. Kaya naman dapat nagpiprint kayo kagaya netong test print na ilalagay ko dyan sa screen, or at least a week nakakapag-print kayo para gumagalaw yung kanilang daluyan. Kagaya neto, no, hindi kasi ako nakakapag-print ng cyan, and aminado ako, puro documents yung napiprint ko, and minsan lang na merong photos, and minsan naman yung photo okay. Pero eto, no, talagang tuluyan ng nagbara yung pinaka-cyan niya. And nakikita nyo, puno pa naman yung aking ink dito. Ayan, no, kung makikita nyo, no, kasi kadadagdag ko lang yan. Ang nangyayari talaga, may mga time or may month na hindi talaga ako nakapag-print nung 4 colors na yon, kaya nai-stuck siya. Or minsan, possible kaka-head clean natin, nagpo-form na ng hangin dun sa pinaka-damper natin. Ayun naman yung gagawin natin ngayon para maayos natin siya, kasi dapat ganito yung pinaka-print niya. Eto, print to sa aking Epson 805, hindi ko lang siya tinapos kasi na-pinpoint ko na yung problema, kaya in-stop ko na siya. Akala ko yung software na ginagamit ko yung may problema, pero yung printer na talaga mismo. Pero napakadali lang naman solusyonan nun. And again, wag nyong kukuhain ng palagian sa head clean. Kailangan ma-pinpoint nyo talaga yung pinaka-problema, kaya dapat matuto kayong i-open yung pinaka-printer ninyo. And etong mga printer na ganito, Epson 5290, medyo mahirap siyang buksan sa umpisa, pero once na matuto kayo, kayang-kaya nyo naman na talaga to. So eto, naiaangat-angat yan, and kailangan nyo ng screwdriver. Dito, meron siyang pinaka-screw, pipihitin nyo lang. So kukuha lang ako ng screwdriver natin. So siguro naman marunong kayong gumamit nito mga tropa, no? Pipihitin nyo lang yung screw dito na naka-lock para ma-open nyo siya ng totally. Pero etong mga printer na ganito, yung mga version 5290, meron siyang pinaka-lock dito. Mamaya ipapakita ko sa iyo, na which is eto yung possible na maging struggle mo sa pag-open. Kasi ako, problema ko rin dati yon. Pero once na matuto ka or alam mo na siya buksan, eto, mayaangat mo siya. Meron siyang pinaka-lock dito, yung mechanism niya. Teka, ayusin ko lang yung camera natin. Eto, no, once na maalis nyo na yung pinaka-screw na dalawa yan, makikita nyo dito, isa dito, and isa dito. Ayan, no, eto mismo. Ayan, tsaka dito sa kabila. So, maaangat mo na siya. Makikita mo na yung pinaka-loob niya. Ito yung pinaka-lock niya kasi pwede mo siyang maiusog dito para nakaangat siya ng totally ng ganyan. So, etong printer head natin, kung halimbawa magbabakasyon kayo, pwede nyong pihitin mga tropa yung pinaka-gear niya dito sa loob. So, hindi ko na masyado ipapakita para hindi magalaw yung camera natin kasi isa lang naman yung mga gear dito. Kitang-kita nyo to. Igagalaw-galaw nyo lang siya para ma-move nyo na yung printer head, mawala siya sa pinaka-lock niya. Ayan. So kung aalis kayo, magbabakasyon kayo, kailangan yung patakan yung kanyang pinaka cupping station kung tawagin. Nandun yon sa pinaka-loob. Ilalagay ko na lang yung pinaka-itsura niya dyan sa screen natin. So ayun, para hindi matuyuan, halimbawa 1 month kayo magbabakasyon, lagyan nyo ng ganito. Huwag kayong matakot kasi ginagamit talaga yon mga tropa at marami talagang gumagawa nun. Even yung mga tarpaulin printer. Pero sa issue natin dito, titignan ko kung yung kanyang pinaka-damper, ano ba yung pinaka-damper? Yung pinaka-lagayan niya ng ink doon sa loob. Bubuksan ko yan, eto iaangat ko, aalisin ko yung pinaka-lock niya dito. Napakadali lang sungkitin na ito mga tropa, no? Once na malaman nyo yung pinaka
kanyang kilite, maa-unlock nyo to. So ayan o, naalis na natin. And sana na-capture yon, kasi kayo lang talaga yung makakakita nun eh. Mahirap videohan doon mga tropa. Basta ang technique, ganito yung pagtanggal. Kakapakapain nyo lang. As in, napakadali lang nun. Sa una lang mahirap. So eto, aangat natin siya. And kailangan natin ng pangkalang. Kailangan natin to. And dito, napakadali lang naman nito. Siguro kung meron kang analytical skills or at least meron kang common sense, makikita mo kung paano siya baklasin kahit wala kang idea. So ilalapit ko lang yung camera natin. Meron siyang pinakalock dito kasi ito yung nagsisilbi na harang dun sa pinaka-dumper para maayos yung pagkakakabit niya. I-check nyo lang dito kung ano yung mga pwedeng tungkabin para maalis nyo siya sa pinaka-pagkakalock niya. Ayan, kagaya no, nakita nyo naman sana siguro. Napakadali lang naman kasi naka-lock lang siya ito. Ito yung pinaka-lock nyo. Pipindutin mo lang siya ng konti tapos iaangat-angat mo na siya. So, next na gagawin natin, i-check ko muna yung kulay black niya. Syempre magsisimula muna tayo sa kulay black. And eto, pwede nyo itong iurong muna saglit. Again, napaka-importante na itong plastic na to. Kaya dahan-dahan kayo dito sa pagkalikot. Pero kung ayaw nyong galawin, basta ayusin nyo na lang yung pagkakalagay. So ayan, nakikita nyo yung kulay black, okay na okay pa. So ibabalik ko siya ulit. And next natin yung yellow. Napakadali lang na itong tungkabin mga tropa. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya nyo yung i-analyze. Kung hindi nyo masyado matungkab, gamit kayo ng panundot. Basta may itutulak lang kayo dyan na konti para maangat nyo na siya. Ayan o, nakita nyo, konti na yung laman. So eto, hihigupan natin siya. Isa yan sa mga kailangan ninyong matutunan. Kaya yan naggaganyan mga tropa or nagbabara, kaka-head clean natin yan. At syempre, lagi ko nga sinasabi sa inyo, huwag nyong uubusan yung pinaka-ink tank ninyo para walang mga tumigas na ink. Pero napakadali lang yan, huwag kayong mag-alala. So eto, kukuha tayo ng syringe para mahigupan natin yan. At syempre, kung hihigupan nyo yung pinaka-dumper, kailangan naka-open yung specific na kulay. Kagaya nun, kulay dilaw yon. O-open natin to para ma-push through ng maayos yung pinaka-ink dito sa kanyang dumper. So kuha muna ako ng pinaka-syringe na gagamitin ko. And again mga tropa, mas maigi na bawat kulay meron kayong syringe na gagamitin. Kung 4 yung kulay ng printer ninyo, 4 dapat. Pero kung sure ka na hindi maghahalo, yung iba kasi syempre sabihin na natin na matipid, ginagawa nila isa lang. Kung isa lang yung gagamitin mo, make sure na hindi mo siya mapupush through. Dapat hila lang talaga. At eto mga tropa, meron na tayong 4 na syringe. Uunahin na natin yung yellow. Eto, ginagamit ko rin siya sa pigment ink, pero after neto, pupunasan ko na lang siya gamit yung tissue. And yung kulay black, hihigupan din natin yon para sure na sure tayo. Pero unahin muna natin yung yellow. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Syempre, kagaya ng sinabi ko, bubuksan nyo yung pinaka ink tank nya. Kailangan naka-open. So, ayan. Ganito ang gagawin nyo. Itutusok nyo to. Tapos, higop. Kasi kailangan natin maalis yung pinakahangin. Ayan o. Ayan mga tropa, naaalis na natin yung pinakahangin niya. Igalaw-galaw nyo na lang para yung bubbles una nyong mahigop. Ayan. Para lang ay naglalaro dito, kailangan mawala yung pinaka-bubbles niya. And etong ink na may higop ninyo, pwede nyo pa itong gamitan mga tropa. Pero ako, hindi ko na siya magagamit kasi wala akong wala ako nung pinaka-karayom niya na itapon ko. Pwede nyo pa siyang gamitin ulit kung meron kayong pangsalin. Pero ako, itatapon ko na to. Okay lang kasi wala ako nung pinaka-karayom niya eh. And wala rin akong pangsalin, yung empty tank. So pupunasan ko lang. So dapat ganyan mga tropa, puno para maganda yung print. Mga tropa, nung bago pa lang yung printer ko, na-experience ko na agad to. Kaya make sure mga tropa ko na marunong kayong gumawa ng ganito.
yung hinihigop. Kaya ayoko yung bagong printer kasi hindi na siya nahihigupan ng ganito na maayos. Yun talaga yung pinaka problema ko dun eh. Yung mga bagong model kagaya nung Epson 8050, hindi na siya nahihigupan ng ganyan. And para maigalaw nyo ng maayos to mga tropa, alisin nyo na to, iurong nyo muna to. Ibalik nyo na lang mamaya. Hanap muna kayo ng pangtungkab. Dahan-dahan dito kasi napaka-importante na itong plastic na to. Ayan, alisin nyo ng ganyan. Balik nyo na lang siya mamaya. Next natin, etong magenta ata to. Na-experience ko na rin to mga tropa dati nung as in bago pa yung printer ko. Ayan o, may hangin siya sa magenta pero hindi ganun ka-bubbles. Kasi nung bago pa lang yung printer ko, eto yung unang naging problema eh. Higupan lang natin. So, isasara ko na to yung pinaka-kulay dilaw. Buksan ko na yung sa magenta na part. Kung nakikita nyo may hangin dito, ayun muna yung unahin nyo. Itulak-tulak nyo lang siya. Ayun o, naitutulak-tulak nyo yan. Para mausog. Kumbaga mapunta kagad yung hangin doon sa pinakaunahan. Kasi mahirap mga tropa kapag ka natuyuan etong damper natin. Ayun yung pinaka magiging problema nyo. So kung meron pang medyo natitira, okay lang yan. Kung ayaw siyang ma-push. Ayan o. Ayan, meron napunta na siya sa unahan. Higupan pa natin ng konti. Kasi mga tropa, kung puro hangin na to, hindi niya maitutulak yung pinaka ink niya palabas. Hangin yung mailalabas niya. So, sana nagigets niyo yung pinaka idea. Sipin mo hangin yung ilalabas nung printer head mo, 'di ba? Kaya walang ink na lalabas na kulay. So, pinaka last yung kanyang sayan na ito talaga yung pinaka problema sa kanyang printout. Ayan o, nakikita nyo, walang laman. 'Di ba? So, higupan natin siya. Again, isasara ko na yung kanyang magenta. I-open ko yung sasayan. And in-next ko din yung kulay black para sure ako. Ihigupan ko pa rin yung kulay black. Kasi yung kulay black medyo mahirap eh. Hindi natin siya masyado ma-distinguish kung wala ba siyang laman kasi kulay itim. Make sure mga tropa na kung isa lang yung syringe ninyo na available, punasan nyo siya ng tissue. Nakikita nyo yung mga bulan yan, magmumove yan. Laro-laruin nyo lang. Halos 1 year na rin tong printer ko na to mga tropa sa mga nakasubaybay sa akin dyan. And again, kung gusto nyo na ganito yung printer na gagamitin nyo, nasa sa inyo kung gagayahin nyo ako. Pero wala akong isasuggest mga tropa na ink na gagamitin ninyo kasi nasa sa inyo yan eh. Para tayo naglalaro dito. Ayun o, umaandar siya. Kung nakikita nyo, sana malinaw sa camera natin. No? Cellphone lang yung gamit ko eh. Ayun, nandun na siya. So once na nandun na, ayun, may mga hangin pa. Eto kasi yung mga hose niya, nagkakaroon din yan ng hangin. Much better na yung magiging output nito. Teka, itatapon ko lang yung laman nung ating ink. Huwag kayong manghinayang mga tropa sa mga ink na hinihigop nyo. Pero kung nanghihinayang kayo, huwag niyong itapon yung pinaka syringe ninyo, yung pinaka karayom. Ako kasi naitapon ko eh. Ipapakita ko sana sa inyo na pwede pang gamitin eh, kaso wala kasi akong available na karayom. Yung pinaka karayom nung syringe nya, umaandar na yung mga hangin or yung mga bubbles oh. Dahan-dahanin nyo lang. So, ibabalik nyo na siya dahil wala nang problema. And ilalas natin yung kulay black. So, isara nyo na yung ink tank. And siguro magre-refill na rin ako para isahan na lang din para may pakita ko sa inyo. Eto sa tingin ko medyo okay pa naman siya. Pero para sure, etong black kasi lagi siyang nagagamit. Pero ayun no, nakikita ko meron siyang mga blanco-blanco dito. Eto ang mahirap dito sa kulay black. Kaya kailangan puno lagi yung damper ninyo. Kasi ito yung prone sa mga bara or kapag ka tumigas yung kulay black dito kayo mahihirapan. Ayan, so far sa tingin ko hindi pa, meron pa siya. Ayun oh. Meron din siya.